Kakagising ko nga lang nang nakaramdam ako ng gutom. At ito nga bumungad sa akin ang walang laman na ref tapos ang dumi pa. Kinuha ko na nga lang tong carrots na binalatan ko kagabi. Hindi pa nga ako nakapag-grocery dahil wala talaga ako sa mood lumabas. Kinuha ko na nga rin tong brownies na in-order ko sa kaibigan ko. Masarap nga rin tong mga paninda niya at kung gusto nyo rin matikman tong cookies tsaka brownies, dito nyo nga lang siya i-chat. Mamaya ko na nga lilinisan yung ref ko dahil ang nasa isip ko ay kumain ngayon. Dahil hindi talaga ako makapaglinis ng maayos kung gutom ako. Kayo din ba mga auntie? Dito na nga lang kakain sa kwarto dahil baka may istorbo yung kasama namin kasi natutulog pa siya. At itong pusa ko wala na nga ginawa kundi laruin ako at maglambing. At buti pa yung pusa malambing. Gumuni-muni pa nga ako dyan dahil iniisip ko kung anong gagawin ko mamaya bukod sa paglilinis sa ref. At ngayon nga ang bala ko ay gusto ko talaga matutong mag-swimming. Dahil sa tanda ko na to ay hindi talaga ako marunong lumangoy. Dahil nga sa susunod na aalis ako ay talagang gusto ko mag-swimming sa dagat. Kaya nga kung sino marunong lumangoy dyan ay turuan nyo naman ako. Pero syempre hindi naman ako lagi aalis. Kailangan ko rin mag-ipon ng pera. Huy, iniisip ko nga kung gusto ko talagang mag-travel 2 times a month lang. Dahil hindi nga rin biro ang mag-travel, talagang dapat pinag-iipunan mo ito. Sinimulan ko na nga maglinis at inuna ko nga tong lamesa dahil ang dami nakakalat. Kumuha na nga lang din ako ng basahan dyan para mapunasan ko ito kasi marami na ring alikabok at buhok ng mga pusa. Pagkatapos ko nga magpunas ay nintindi ko naman tong mga saksakan dahil kahit anong likpit ko yan ay talaga naman nakakalat. Minsan nga gusto ko na nga pagalitan yung mga kasama ko sa bahay kaso nga lang baka palayasin ako. Pagkatapos ko nga maglinis dito sa lamesa ay naalala ko nga yung mga gamit ko sa bag. Dahil itong bag na to, ito nga yung ginamit ko papuntang Mount Pinatubo. Tatanggalin ko nga yung mga gamit ko dito para hindi naman masira yung bag ko. At nandito pa pala tong San Marino tuna, nakalimutan ko pala siyang kainin. At ito nga nahalungkat ko. Itong batong to ay nakita ko nga dun habang naglalakad kami papunta sa Mount Pinatubo. Dahil mahilig talaga akong kumuha ng mga bato-bato kahit saan ako magpunta. Feeling ko kasi yung mga nakikita kong bato ay magbibigay sa akin ng kayamanan. Pero mahilig lang talaga ako kumuha ng mga bato kasi feeling ko souvenir din siya sa mga napupuntahan kong lugar. At ito nga nag-iisip nga ako anong gagawin ko dito sa San Marino tuna. At dahil nga nakaisip na ako anong gagawin ko sa San Marino ay lalabas ako dahil bibili ako ng mga ingredients na kailangan. At nung nakalabas na nga ako, ito nga yung pumungad sa akin. Meron palang nag-aayos dito. Inaayos nga nila yung CCTV dyan dahil sabi dadagdagan daw ng isa pa. At itong si Kuya Dave ay maaasahan mo talaga kahit saan dahil pag may problema ko dito sa room ay talagang pinupuntahan niya kagad ako. At dito nga sa fire exit ay dito ako nagsasampay ng mga damit para mabilis matuyo. Ito na nga ako sa Century Mall para bumili ng mga ingredients na kailangan ko. Bala ko nga pumunta sa palengke pero iniisip ko baka wala dun yung gusto kong bilhin. Dahil ang bala ko ang gawin ay tuna seaweed rice. Bihira lang naman ako makita sa palengke na nagtitinda ng seaweed. Kaya dumiretso na ako dito sa Century Mall para isahan lang yung bibilhin ko. At usapang grocery time nga tayo mga ante. Alam nyo ba na pangarap ko rin mag-grocery sa SNR? Mura lang naman yung membership doon pero hindi ko pa nga afford mag-grocery doon kasi alam ko mahal din. Iniisip ko na nga kagad ko anong mga bibilhin ko dahil pag andito ako nakakalimutan ko na. Buti na nga lang nakita ko to si ate at tinanong ko kagad kung saan ba yung Japanese mayo. Sabi niya nga nasa number 5 lang pero sinamahan niya pa rin ako. Napakabait naman ni ate. Mukha daw kasi akong ligawin. Uy, at ito na nga nakita ko na din ang Japanese mayo. Thank you ate. Dahil base nga sa mga napapanood ko ang ginagamit nila sa paggawa ng tuna seaweed rice ay Japanese mayo. At ito nga nadadaanan ko naman tong mga tukso sa buhay ko pero kahit makita ko na hindi talaga ako bibili. Ang next ko nga hanapin ay tuna. Meron naman tuna doon sa bahay pero baka mamaya kulangin. Dalawa na nga ang kinuha ko dyan para may pagpipilian ako sa susunod. Dahil sa buhay natin ay kailangan din natin ng option para makapili nga tayo kung saan mas maganda o kaya bagay sa atin. At nakita ko na nga tong seaweed. Sobrang dami nito. Hirap na hirap ako pumili. Pipiliin ko sana to kasi may nakita kong sili kaya itong katabi na lang yung kinuha ko. At ito nga may nakita pa akong Korean noodles. Bala ko nga din tong itry dahil hindi ko pa to natitikman. Ang dami ko nga gustong kainin ngayon dahil siguro kakanood ko ng K-drama. At itong si auntie nakalimutan kumuha ng basket para dun sana ilagay yung mga binili niya. Agad-agad na nga akong pumunta ng cashier ba ako ano pang madambot ko kasi hindi pa naman ako mag-grocery ngayon. Ang binayaran ko nga ay 333. Grabe, ang bilis talaga ng pera. Parang ayoko na kumain. Andito na nga ako sa bahay. Ilalabas ko lang tong mga pinamili ko para masimulan ko na yung mga gagawin ko. At bumili na rin ako ng kanin sa labas dahil wala naman akong rice cooker dito para paglutuan ng kanin. At ito nga, hinanda ko na tong bowl tapos yung kanin na nabili ko sa labas. At napasobra pa nga ako ng lagay dyan. Napaghalatan ka ante, ano, gutom na gutom ka lagi. Medyo dudurog-durugin nga lang ito para naman mahiwalay yung pagkakadikit ng kanin. Pagkatapos nga, ilalagay naman tong San Marino tuna. Kahit anong tuna indakan naman ay okay lang. Hahalu-haluin nga lang ito ng mabuti para naman kumalat yung lasa ng tuna dito sa kanin. Nasa sa inyo na nga yan kung gusto nyo pang dagdagan ng tuna para mas malasa itong kanin. Pero para nga sa akin ay sakto lang tong isang tuna. Kumuha lang din ako ng sesame oil para ilagay dito sa gagawin kong tuna seaweed rice. At ang paglagay nga ng sesame oil ay nakadepende sa'yo. Next nga, ilalagay ko naman tong Japanese mayo na nabili ko nga sa grocery store. Sabi kasi nila isa to sa pinakamalagang ingredients para na mas sumarap tong tuna seaweed
seaweed rice. Konti muna ang nilagay ko para naman matansya ko yung lasa. Halu-haluin nga lang din ito at ilalagay ko na tong Nor soy sauce para naman dumagdag sa lasa. At dinagdagan ko na nga nitong Japanese mayonnaise kasi alam kong kulang. At huling ilalagay ko nga itong seaweed. Dinurog ko nga lang ito gamit ang kamay ko dahil ito nga yung nakikita ko sa mga napapanood ko. Hinalo ko nga lang din ito para naman kumapit yung lasa ng seaweed sa kanin. At nung tinikman ko na nga, ang sarap. First time ko pa maggumawa nito. Dahil tapos ko na nga ginawa ang tuna seaweed rice. At ito naman tong lulutuin kong Korean noodles pancit canton. Nilagay ko nga sa isang bowl ang lahat ng seasoning para naman madali kong mahalo mamaya. Hindi ko din nilagay lahat ng powder para mamaya ilalagay ko na lang din ito pag nakulangan ako sa lasa. At nung naluto na nga tong pancit canton ay nilagay ko naman tong natitirang powder. Ang flavor na nabili kong Korean noodles ay spicy pero may pagka-cheesy. At grabe nung inahalo ko nga ay natatakam na ako. At lahat nga ng ginawa kong pagkain ay first time ko lang makakain. Minsan talaga ang lakas talaga ng impact ng K-drama lalo na pag kumakain sila sa palabas. Minsan nga napapaisip ako kung kumakain ba sila ng mga lutong Pinoy. At ito na nga kumakain na nga yung auntie mo at hindi ko nga nalagyan ng sound kasi sa TikTok pala ako nag-video. At masarap din pala gumawa ng ganito kahit nagawa lang sa bahay. Minsan nga isusubukan ko din magsanggip dito sa bahay para naman makamura-mura ako. At walang halong biro, sobrang sarap ng ginawa ko. Feeling ko nga ay hanap-hanapin ko itong tuna seaweed rice kasi madali lang naman siyang gawin. Iniisip ko nga na pwede rin to sa office kasi magdadala lang naman ng kanin tas mga ingredients tas doon mo na halu-haluin. At ang dami ko na naman talagang kinain ngayong araw. Kaya mag-suggest naman kayo kung anong gusto nyong gawin na itatry ko naman sa next video.